Panginoong Hesus, ang nananalig sa akin kahit mamamatay ay muling mabubuhay, at sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay. Sambahayan ng Diyos, halina at purihin ang Diyos na siyang ating kanlungan at kaligtasan. Ipagdiwang natin ang ikalimang gabing ito ng paghihintay sa pagdatal ng Diyos sa pamamagitan ng pagsamba natin sa Kanya. Purihin natin siya. Halina at ating ipahayag sa Kanya ang ating kasabihan sa Kanya, sa Kanyang muling pagbabalik sa daigdig. Maranatha! Pasalamat natin Diyos na nagbigay sa atin ng katagumpayan. Purihin ang Diyos na nagbigay sa atin ng lakas at buhay. Tayo po lahat ay manalangin. Sa kaitaas-taasan, patuloy po ang pagpupuri at pagpapasalamat namin sa inyong pangalan. Panginoon, tunay po na ikaw ay dakila dahil kami ay pinagtipon-tipon mo sa gabing ito, sa kabila ng aming mga gawain na naiwan, Panginoon. Salamat po sa bawat isa sa aming katabi, sa gabing ito na hinayaan mo kami na magpuri sa inyong pangalan. Panginoon, nawa po ang gabing ito ay magsilbing isang pagpupuri sa inyong pangalan. At nawa po ay kayo po ang pumagitna sa amin sa gabing ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.
Buksan po natin ang aklat ng Lucas sa may bilang chapter 2, verse 4 to 11. Ganito po ang sinasabi. Mula sa Nazaret, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem, na bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya ay mula sa angkan ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa, na noon ay kabuwanan na. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki, binalot niya sa lampin ang sanggol at ihinigas sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay sa kanilang mga tupa ng gabing iyon. Lumapit at tumayo sa kalagitnaan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang nakakasilaw na kalawatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon." Makakaupo na po ang lahat.
Magandang gabi po. Yun. Yan po, tunay nga po na ilang araw na lang po ay magpapasko na. Di po ba? Malapit na po, ilang araw na lang po ay Pasko na. Yan po, ngayon po sa araw na ito ay mula sa aklat ng Lucas, yung pagbabatayan po natin. Ito po yung gustong ipahabatid sa atin ng Panginoon. Bago ko po simulan ang mensahe ng Panginoon sa atin, ay tayo po muna ay sumaglit na manalangin. Lord, salamat po sa lahat ng kalakasan, kagalakan, Panginoon, sa bawat oras, sa school, Panginoon, sa lahat ng blessings, sa lahat, Lord God. Lord, dinadalangin po namin ang mensaheng ito naway tumalima sa aming puso, Panginoon, at ito'y maging tatak, Panginoon, ng bilang isang Kristiyano. Panginoon, naway hindi lang namin ito dito sa simbahan, Panginoon, ang ipamuhay, kundi sa labas ng iyong simbahan. Lord, i-bless mo po ang bawat isa at naway maunawaan namin. In Jesus' name we pray. Amen. Yan po. Yan po, muli po, akin pong ulitin yung tekstong pinagbuhatan po ng ating mensahe sa araw na ito. Ganito po yung pagkakasabi. Mula sa Nazaret, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem na bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa, na noon ay kabuwanan na. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki, binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa Panginoon ang bahay ng panuluyan. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa. Nang gabing iyon, lumapit at tumayo sa kalagitnaan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang nakakasilaw na kagalakan, kaluwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang pagkatakot nila. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Yan po. Yan po yung teksto na nagmula sa Lucas 2, verse 4 to 11. Yan po, ang ating pong mensahe sa araw na ito ay pinamagatang pong Silent Night. Silent Night po yung pamagat. Yan po. Bakit po kaya Silent Night yung pamagat? Ano po? Di po ba sinabi dun sa Bible, isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki, binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanilang sa bahay panuluyan. Sapagkat dumating ang Diyos sa lupa ng walang panlang nakakaalam, wala man lang announcement mula sa emperador ng Roma, maging ang kaharian ni Herodes, at magi pong ang sanlibutan, ay hindi alam na nandito na pala ang Kristong tagapagligtas. Di po ba? Ay. Okay po ba? Yan. At sa sobra pong tahimik kumilos ng Panginoon, ay kahit man lang po ay eksaktong date ay di natin alaman. Tama. Yan po. Sobra pong tahimik ng Panginoon, kumilos, kahit man lang petsa ng kapanganakan ng Panginoon ay hindi man lang laman ng eksaktong araw. Basta po ay malamig, ay yun na ay Kapaskuhan na ho, yun. Sinilang na ho ang Mesiyas. Di po ba? Tama po ba? Yun. Kung i-compare po natin si Lord sa mga scientists, mga famous scientists, di po ba? Mga scientists po, eksakto yung date, eksakto yung kaarawan, yung kanilang inimbento kung kailan nagawa, kailan lumago. Hanggang ngayon po ay alam po natin, makikita na lang po sa mga libro, andun yung exact date. Pero po ang Panginoon, yun, wala. Di po natin alam
Di po ba? Pero ito po ang tatandaan natin. Without Jesus, without world. Without world, without science anymore. Amen? Amen. Ganyang katahimik kumilos ang Diyos sa buhay natin. Hindi natin alam bilang isang makasalanan at makamundoy, tinubos na tayo ng Diyos, matagal na. Ay ipinapanganak pa lang po tayo, ligtas na po tayo. Di po ba? Yan po. Yan po yung mga bagay na hindi po natin nalaman nung sa sobrang tahimik ng Panginoon kumilos sa buhay natin. Sabihin nga po natin, we are saved by the blood of Jesus. Yan po. At higit sa lahat, ipinakita ng Diyos na kahit siya ay Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, ay pinili pa po niyang panganak sa sabsaban. Bakit nga ho ba? Dahil po pinakita niya ang tunay na mapagpakumbaba, ang tunay ng pagiging mapagpakumbaba. Ipinakita niya ang mapagpakumbaba simula pa lang nang isinilang siya sa mundo. Ayon po ito sa Lucas 2:7. Yun po, sinabi po doon, isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Alam po ba natin kung bakit pinili ng Diyos na sa sabsaban siya humiga nung panahon ng isinilang siya? Alam po ba natin? Ito po yung kasagutan. Dahil ayaw niya ng mayabang. Amen? Amen. Opo, Diyos po siya. Pwede niyang gawin lahat kahit ano. Ay, yung pagkasilang pa lang po niya, pwede na siyang gumawa ng ospital para maging maayos po yung kanyang panganganak. Kaya niyang gumawa ng bahay para may matulugan man lamang po siya para sa gabi ay hindi siya nilalamig. Pero sa halip na ito ang gawin niya, mas pinili niyang maging mababa dahil ito ang tama at karapat dapat na maging modelo sa kanyang tagasunod. Tama po ba? Tama po ba? Amen. At tandaan po natin, ang katahimikan ay hindi mabubuo pag walang kapakumbabaan. Ganito kumilos ang Diyos at ganito din dapat tayo sa Panginoon. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa aklat ng unang Pedro 1:15, ito po ang sinasabi, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ibig sabihin, kung ano ang kilos o gawa ng Panginoon, yun din ang dapat nating gawin. Dahil siya ay banal, dapat pagsumikapan nating maging banal para sa Diyos at para sa Diyos lamang. Yan po, ito po yung mga puntos na nais ipabatid sa atin ng Panginoon. Na ilan sa mga kagustuhan ng Panginoon sa ating paglilingkod sa Kanya. Ito po. Ang una po, ano nga po yung pamagat natin sa araw na ito? Silent night. Katahimikan, kumbaga. Ito po. Nabubuo ang katahimikan sa kapayapaan. Bakit naman po mabubuo ang katahimikan sa kapayapaan? Parang medyo malayo. Dahil po, ang kapayapaan ay walang gulo, walang ingay. In short, payapa. Ganun lang po kasimple, mapayapa. Ito ang nais ng Diyos sa ating paglilingkod sa Kanya at lalong-lalo na sa pagsamba sa Kanya. Ayon po yun sa aklat ng Habakuk 2:20. Ito po yung sinasabi. Ngunit ang Diyos ay nasa banal na templo, tumahimik ang lahat. Note po natin sa ating mga sarili. Iba po ang may saya sa maingay. Magkaiba po yun. Halata naman po, di ba? Magkaiba. Yan po. Ganito po kasi yun.
Ang may saya sa paglilingkod ay mayroong kasiglahan sa pagsamba. Tama po ba? Ang maingay kung sa aming school ay iyon yung walang alam kundi ang makita ang sarili lang at makakuha ng atensyon ng iba. Yun po ang pagkakaiba nun. Pag may kapayapaan, mayroong kaayusan. Kaya po bilang tayo lingkod ng Diyos, maglingkod tayo ng may kapayapaan sa isip at lalo't higit sa puso upang maging maayos ang paglilingkod natin sa Diyos. Amen? Amen po. At ang ikalawa naman po ay pagkakasundo. Ano po yung una? Ang una po ay yung pangalawa po? Yun, pagkakasundo. Ganito lang po kasimple yan. Pag may pagkakasundo, may katahimikan. Pag may katahimikan, may pagkakaunawaan. Pag may pagkakaunawaan, may pagkakaisa. At pag may pagkakaisa, mayroong tagumpay. Amen? Yan po. Tagumpay. Ibig sabihin, nais ng Panginoon na maging matagumpay ang kanyang ministeryo at maging sa ating sarili, tagumpay ang nais niya. Amen? Amen. Tayo po ay naririto sa isang dahilan. Di po ba? Narito tayo sa isang dahilan, sa isang pananampalataya, sa isang layunin. At para makamit iyon, kailangan nating magkasundo. In Jesus' name. Sabihin nga po natin, in Jesus' name. Yan, ganito po yung twist. Pag sinabi ko pong in Jesus' name, we are one. Pag sinabi ko pong we are one, in Jesus' name. Sige po, simulan po natin. In Jesus' name, we are one. Yan po. Mapagpakumbaba. Yan po ang ikatlo. Mapagpakumbaba. Katulad po nung nasabi ko kanila, ipinaliwanag po ng aklat ng Lucas. Naku, nandito na. Lucas po uli sa 2:7. Ang sabi po, ang nais po ng Panginoon sa atin, ng Diyos, ay maging mapagpakumbaba tayo sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon, gaya ng ginawa niya noong isinilang siya sa sabsaban at bago ipinako sa krus. Tama po ba? Di po ba nung naaalala pa po ba natin nung bago ipako sa krus ang ating Panginoon? Naalala pa po ba natin? Ano pong ginawa sa Kanya? Ano po? Pinako po. Ay, bago pa po pinako, ano pa pong ginawa sa Kanya? Yun, pinahirapan. Pinagpapalo ng mga patpat, ng latigo, ng bakal na may talim, at kinoronahan pa. Kaso may tinik. Di po ba? Pero, sa pagiging mapagpakumbaba ng Panginoon, imbes na ipanalangin niyang sumpain yung mga taong gumawa sa Kanya nito, na tayo naman ang may gawa, ano po sinabi niya? Yun. Patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang kapakumbabaan po ay may kahinahunan sa lahat ng sitwasyon at sa lahat ng pangyayari na nagsisilbing kaayusan ng lahat. Kaya ngayong Pasko, kaya ngayong Kapaskuhan, maginawa tayong kapayapaan, mitsan ng pagkakasundo, at pagbibigay ng may kapakumbabaan sa pangalan ni Jesus na ating tagapagligtas. Amen. Maghandog tayo ngayon ng ating kaloob bilang tugon natin sa kaloob niyang si Jesus na nagbigay buhay para sa ating kasalanan.
pagpapala nyo ay siksik, liglig at umaapaw. Kaya po sa pagkakataong ito, ang lahat ng ibinibigay ninyo sa amin ay suklian namin, Panginoon. Ito po ang mga handog namin, pagpalain nyo po ang bawat isa na naghandog. I-bless nyo po ang mga taong nagbigay nito at patuloy nyo po silang pagpalain. Panginoon, ang mga handog na ito ay dinadalangin din po namin sa inyo na nawa ay makatulong pa po ito sa pagpapalawig ng inyong ministeryo dito sa lupa. Panginoon, patuloy nyo pong pagpalain ang buhay ng bawat isa sa amin na nagbibigay ng oras para sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na sa aming paglapit, kami iyong tinatanawan, hinahawakan, inaalalayan, lalo tigit sa panahon na kung saan kailangan namin ng iyong pagkalinga at pagmamahal. Maraming salamat o aming Panginoon. Minsan pa ay nakatabi namin ang aming mga mahal sa buhay, ang aming kasama sa simbahan, para po ipagpatuloy ang paghihintay sa muli mong pagdatal sa iyong kaarawan, o aming Panginoon. Na kung saan ay patuloy naming inaasahan na ang kapayapaan ang siyang aming maranasan sa panahon na kami ay naghihintay. Ang sabi nga, silent night, holy night na naman. Nawa dakilang Diyos, hindi lamang po yung katahimikan ng gabi, hindi lamang po yung kapayapaan sa gabi, at hindi lamang po yung
paglukob ng iyong kapangyarihan sa gabi ang aming maranasan. Kung hindi maranasan namin ito sa bawat oras na kung saan sinusubok ang aming pananampalataya o pananalig sa iyo, aming Panginoon. Sa gabing ito, sa pangunguna ng aming pong mga kabataan, na kung saan ay susunod sa aming mga may gulang na para sa paglilingkod. Nawa dakilang Diyos kung ano yung nakikita nila sa matatanda, ayon ang kanilang gawin. Lalo tigit, ito'y pananampalatayang tapat at walang halong pagbibiro. Kaya naman, o aming Panginoon, napukaw kami ng iyong salita na pwede palang ipaabot ito sa amin sa pamamagitan ng pagtapik. Pagtapik ng isang kabataan para po maramdaman namin na kailangan pala namin sila o kailangan pala naming may kabataan kami para manguna sa aming pananambahan. I-bless niyo po ang kabataan ng Magil, lalo tigit ang lahat ng mga kabataan na kung saan ay nagsusulong ng pananampalatayang susunod at patuloy na sumusunod sa iyo, o aming Panginoon. Tinatapos po namin ang aming pananambahan sa gabing ito, o aming Panginoon. Hinihiling namin ang inyong walang humpay na pag-alalay sa amin pong pag-uwi. At sa amin pong pamamahinga, samahan niyo po kami. At ibigay sa amin ang isang umagang kay ganda, sapagkat ang araw ng kinabukasan ay araw ninyo, ang araw ng aming pamamahinga at ng aming pagdilingkod, na kung saan kami po ay mag-aaral ng iyong salita at muling mananambahan para sa iyo, o aming Panginoon. Muli po, marami pong salamat. Sa amin pong pansamantalang pag-iwahiwalay, mula po sa isang makahulugan at makabuluhang pananambahan, tanggapin po ng bawat isa sa amin ang iyong mayamang pagpapala, biyaya, pag-ibig, bendisyon, na sasambitin ng inyong abang lingkod. Pagpalain tayo ng Panginoon at ingatan tayo, paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at patuloy niya tayong papatnubayan. At ngayon, sumaating lahat ang pagpapala ng iisang Diyos, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen. Makakaupo muna po. Magandang gabi po sa ating lahat. Pakisabi sa katabi, magandang gabi. Atin pong palakpakan ang mga nanguna sa atin, ang Christian Youth Fellowship sa pangunguna ng kanilang Pangulo at mga kasama. Yan. Pwede na po kayo magbigay mamaya. Dahil para tayong nakarinig na ng karuling nila. Ano po? Bukas po, o bago po yung bukas, ay wine-welcome po natin ang bawat isa sa atin na naririto ngayon. Meron po ba tayong bisita? Wala po. So, welcome po sa bawat isa at patuloy po nating wine-welcome yung mga nanonood at nakikinig sa atin sa pamamagitan ng Ustream Live. Bukas po, gaya na banggit ng inyong lingkod, ay mayroong pananambahan tayo. Ano po? Ito po yung 4th Sunday of Advent, pero 3rd Sunday ng December. Pero yung 4th Sunday of Advent ay bukas po yun. Ano po? So, 8:15 ang ating Sunday School, 9:15 ang ating pananambahan, at sa gabi, yung 5:15, ito po yung ating ikalimang simbang gabi, na ang mangunguna ay ang ating mga bata. Ang kanila pong Children Christmas Program, na
andyan po ang mga mangunguna sa ating liturhiya. So, yung pong inyong mga anak, yung pong inyong mga apo, ay atin pong sasamahan patungo rito para po panoorin sa pagpupuri sa Panginoon. Mayroon pa po bang balita? Kung wala na pong balita, tunay na ang ating Panginoong Jesucristo ay dinama ang bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pagsamba. Ngayon, tayo magalak sapagkat ito ang tunay na ibinabalita ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y magbatian sa isa't isa, magmano mga bata sa nakakatanda. Pagpalain po tayo ng Diyos. Ingat po sa pag-uwi.